Tara guys, simulan natin ang umaga sa magandang exercise dito sa Bulabog Beach, Boracay. Grabe yun, no? Lumipat po na tayo kasi ang init doon sa sand area. Pero grabe, sarap ng tubig. Nagpatayo muna akong konti. Pero palit na muna tayo at mag-asikaso to prepare ng maayos. Marami tayong pag-uusapan, mga ilang topics din yun. So tuloy-tuloy natin gagawin at hiwa-hiwalayin natin yung mga topics. Okay? So, palit muna. Di ba? So, mas comfortable na tayo ngayon. Kasi nga, may tatlo nga tayo pag-uusapan ngayon. Okay? Alisin natin to kasi nagre-reflect. Okay. So, first, ang una natin pag-uusapan is about the swab testing. Okay? Sa akin, ano pa rin, nagre-require pa rin ako ng swab testing. Yes, nandyan pa rin ang COVID. Yes, umaaligid pa rin siya. And yes, nagde-develop pa rin siya at nag-mutate. Okay? So, as much as possible, gusto nating iwasan. Why? Kasi sa experience ko, no, sa aking mga kakilala na mga doctors, meron na akong kakilalang 3 cosmetic surgeon, ha? Bukod pa yun dun sa mga hindi cosmetic surgeon at surgeons. So, nagkasakit sila kasi hindi nagpaalam yung mga patient or yung isa nagmakaawa na pwede ba wag na doc kasi wala naman ako symptom. Nagkataon kasi nga dahil nagkaroon ng mga vaccinations, nagkaroon sila ng carrier status. Diba? Carrier status is enough yung panlaban ng katawan mo na hindi ka magkaroon ng simptomas. Pero dala-dala mo yung viral load, no? Si coronavirus, dala-dala mo siya na pwede mo siya maipasa sa mga mas mahihinang resistensya. Sino-sino yung mga yon? Number 1, syempre mga bata. Diba? Maawa naman kayo. Sunod, syempre yung mga advanced age, yung mga matatanda na. No? Lalo na yung mga may sakit na. And next, yung mga individuals na under high stress situation. Sino-sino yung mga yon? Mga doktor, specifically mga surgeon, yung mga doktor na nagjo-duty. Mahirap ma-explain kung gaano kahirap ang schedules ng mga doctors ngayon, no? Ngayon, mga batang doctors, nag-aalma sila na dapat 8 hours. Oh, may ambulance. Anyway, so yun, nag-aalma sila na nahihirapan na sila. Paano pa yung generation namin, no? 36-hour duties, kinakaya namin. Pero dapat, nasa healthy state kami, di ba? So, kami, pag nahawaan ng sakit, ano kagad? Grabe kagad. Kasi, under high stress situations kami. Isipin nyo naman, yung mga surgeons ninyo, mga paborito nyong surgeon, especially yung mga sikat, ilang surgery ang mga ginagawa niyan. So, nagsisimula kami sa umaga yan. Start na ng day namin. Tapos, hanggang hapon, makailan, hanggang sa gabi. Bukod pa yon sa clinic duties namin. So, syempre, meron din kami ibang mga responsibilities like other businesses, o syempre, mga anak din namin, pati mga family din namin. So, hanggang gabi, doon na lang kami nakakapahinga. Kasi syempre, we need to rest din naman. Although may mga patient din talaga na gabi lang yung pwede, may mga special situation. Pero sana, intindihin nyo naman. Ang haba ng explanation ko para lang sagutin na yes, kailangan pa ang COVID swab. Kasi nga, kailangan i-explain Bakit kailangan pa nito ni Doc guys? Diba? Yun yung sa akin. Ngayon, sa ibang clinics, they may have their own protocol, okay sa kanila, di ba? Kung okay sa kanila yung protocol niyan, hindi na pala kailangan ng swab, okay. Pero sa amin, lalo na sa area namin, basta mga doctors na nagha-handle near the mouth, sino-sino yung mga yon, no? So kami, aesthetics, tapos dentist, syempre, tapos mga ophtha, ENT, di ba? Tsaka pati mga surgeons ng mga neck, mga ganyan. Tsaka mga derma, kasama na yan. Pagbigyan nyo na lang yung protocol. No? Ano bang kinakatakot nyo doon? Wala naman dapat, di ba? So, kung pwede nyo masundan na mabuti yung protocol ng clinic na napili ninyo, edi good.
okay tayo. Basta sundan nyo lang mabuti, lahat magiging okay yan. Ayos? Oops. Bago pa magdilim, tapusin na muna natin itong video. Gawin nating part 1 kasi may mga iba pa nga tayong pag-uusapan nga. Diba? Sabi ko kanina. So, sa ngayon, please make sure subscribe kayo para pag nag-notify, makikita nyo kagad yung video. Okay? So, I'll see you sa kabilang video and peace. Love you. Bye.